etong mga kabibig. Naku, iba si Ted Filon. Banat kung banat mga kabibig. Walang pinapatawad si Ted Filon. Oo mga kabibig. Bakit? Kung ano ang pwedeng banatan ni Ted Filon, kung ano ang nakikita ni Ted Filon na hindi maganda sa gobyerno, wala siyang pakialam kung sino ang kanyang masasagasaan as long as he brings the voice of the Filipino people. At for me for me lang talaga parang feel ko hindi bayaran si Ted Filon. Feel ko may sariling paninindigan si Ted Filon. Bakit ko nasabi? It's because wala siyang pakialam kung sino ang kanyang sasagasaan. Talagang magko-comment siya. Ito. Ito The Ghost. VP Sara inspired them that if you want something, you have to earn it, have a job or a business. Pero sa talino ni VP, binigyan niya ng palaisipan ang kalaban para di pa magtinda point na ganito, pahiya sila. Totoo naman, saludo talaga ako dito kay Ted Filon noon pa man. Heto ang video mga kabibig nga aking ipopost. Nako. At ating pag-uusapan. Nako mga kabibig As in, nako, grabe. Grabe si Ted Filon bumanat. Oo, babanatan talaga ni Ted Filon ang dapat yang banatan. Nako mga kabibig. Paano na yan? O ito ito yan. About sa ano ba? Ito, yung palakpakan daw ng maraming mga politiko sa zona ni VVM. Ano yan kabibig? Manood ka muna mga kabibig. Wait lang muna. I-share ko. Pakinggan pero yung pumapalakpak dito may gawa nito. Di ba? Speech. Ito. Pakinggan pero yung pumapalakpak dito may gawa nito. Di ba? Speech. Words. Applause. Ikaw na nakikinig, ganon. Sa totoong buhay, wala po. Tama si Ted Filon. Speech. Applause. Pero sa totoong buhay, wala. Nga. Puro na lang pangarap. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Puro pangarap na lang ba? Diba? Walang katotohanan kasi salita. Correct. Malayo sa realidad. Correct. Yung pumapalakpak ang may gawa ng paglalayo sa realidad. Correct. Think about it. Correct. Oh my gosh. Napapaisip tuloy yung mga pumalakpak kahapon. Nawala doon sa loob. Sabi ng mga nanood, parang gusto nilang bawiin bigla yung palakpak nila. May point, ano? Oo nga Hindi pa ito. Nag-speech ang Pangulo. Ito hawak ko ito. This is part of the national budget. Ang haba ng listahan dito So kung totoong ito'y iyong prioridad, ba't mo naman doon inilagay saan program? Yung pong mga isiningit na 176 billion na wala naman sa programa ay naandoon sa program. Ano ibig sabihin yan? Kapag kukupitan, nandun. Oh my God. Pag kukupitan, nandun ako. Sa pool ni Ted Filon. Ay naku. Maraming maging kaaway si Ted Filon nito. Pero Ted Filon is letting us analyze Si Ted Filon yung talagang hinihikayat niya ang mga tao to think critically, to observe what is the real situation of our country. Huwag tayong agad-agad maniwala. Huwag tayong agad-agad pumalakpak. Kasi mahirap naman pag pumalakpak tayo, mali pala yung pinapalakpakan natin. 'Di ba? Budget na para sa kupit. Okay. Ay, nako. Ang tanong nga natin dito is, alright, pondo. May pondo. Ganon. Nasaan nakalagay yan sa ating pambansang budget? Kung nakalagay sa program appropriations, ibig sabihin, nakalista ka nga bilang proyekto, pero wala kang pera. Lasa! Example, Opo, ito Social pension for indigent senior citizen. 5.7 billion. Ito po ay page, ito'y page 742 ng pambansang budget. Check it out. So ano ibig sabihin nito? Hindi ba dapat ang pensyon ngayon ay 1,000 na?
from 500 to 1,000. Kaya po hindi complete na ibibigay yung pensyon sa mga mahihirap po na mga senior kasi walang pera. Bakit? Nasa ang program Oh. Halimbawa po sa pambansang pabahay para sa Pilipino program, 8 billion po ito. May pera ho sila ngayon. Pero ano sabi ng secretary, yung may-ari ng San Jose Builders, na secretary po ng housing, kulang pa rin sila sa pera, kaya hindi nila maaari ma-accomplish yung target nila na dami ng pabahay. Bakit? Ang program 8 billion. Ano pa ho nandito? Mahaba-haba ito. Mga kapatid, na binabanggit ko nga na listahan, pati nga yung tulong para doon po sa sektor ng fisheries. Fisheries Infrastructure Development Program. Ito po yun Kaya nga po, maaaring sabihin natin, ang sarap pakinggan, gandang pakinggan, pero yung pumapalakpak dito, may gawa nito. Sabi po, maging ng mga nag-aral sa budget, may mga, wala naman sa listahan, isiningit doon. Mga pet projects. Yung mga nasa listahan, isinantabi. Yung mga importante, ito pati sa pabahay Opo, 10 billion sa pabahay program ng NHA. Isinantabi rin po ito. So meaning, iba sinasabi sa ginagawa. Drama. yun po ang iba ang sinasabi kaysa ginagawa. So walang ginawa. Wala ba talagang ginawa, Ted Filon? Ako, Ted Filon, maraming magagalit sa iyo. Iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Paano yan? Naku po, Ted Filon, marami talagang magagalit sa iyo yan. Paano yan? Naku po. Naku, ito pa ang another na ano ni Ted Filon. Ito pa ang another na ginawa, tawag dito, pagbulgar ni Ted Filon sa mga budget na ibinubulsa ng mga politiko. Naku, ano ba naman to, Ted Filon? Ang dami mong tawag dito. Ito, may sinabi dito. As a former congressman, Ted Filon alam ang galawan has the right to criticize them. Hala, ano to? Who is the ghost? Sino ka ba? Nako, parang, the ghost, congressman siya or ikaw? Nako, meron nanood sa atin dito. Oy, Phil Sheld ha? As a former congressman, hala ka, may mga congressman nanood sa Kavivig? Oy, eto na, I'm not sure ha. Pero, Sus Mario Joseph, 100K lang ba ang pabahay na ginawa hanggang ngayon? Naku po, baka nga. Ito pa ang susunod na binanata ni Ted Filon. Manood tayo mga kabibig ha. At tayo naman po ay manood tayo at magbigay ng ating mga kuro-kuro at opinion. Mahirap naman na anong tawag dito, wala tayong masasabi because we are also allowed to voice out our concern to our government. Papasalito at di mo rin nagbubulsa ng bilyones na pondo. Wag relasyon ng well-known news presenter na si Ted Filon matapos mag-viral ang di mo rin linya ni Joel Villanueva at Mig Zubiri na reclamation pamor na tila pinatutuguyan di umano ang naging rehabilitation project ng Duterte administration sa naghihinga ng Manila Bay. Sa kanilang naging pahayag, tila sinabi ni Mig Zubiri at ng ilan pa sa mga mambabatas na nasaan raw ang pondo na nooy dapat nagalaan sa paggawa ng flood control project sa ilang parte ng Metro Manila. Ibinulgar ngayon ni Ted Filon na bakit hahanapin ito sa taong bayan ang pera na mismo ang mga mamamayan ang nagbibigay through their taxes. Dahil ang mga senador at kongresista ang siyang nagpapasalito at di mo rin nagbubulsa ng bilyones na pondo. Huwag raw sisihin ang ilang mga naging projects ng Duterte administration katulad ng Manila Bay na noong mga nakaraang administrasyon ay halos mamatay na at wala nang makitang ganda. Noong panahon raw ng dating Pangulong si Digong, pito lamang nabigyan ng pagkakataon ang nasabing yamang dagat sa Metro Manila na may balik kahit papaano ang ganda ng nasabing isla. Narito ang buong detalye ng balita kung saan kinumpirma ng batikang news presenter na si Ted Filon na mananagot ang mga nasa likod ng manumalyang flood control project na tila ayon mismo sa mga kongresista na wawala raw ang pondo. Ngunit ngayon, tila nabuking na mahigit sa 1 bilyong pisong pondo pala kada araw ang naka-allocate sa nasabing proyekto na ngayon hindi napakinabangan ng maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Alis na dahil po sa kawalan ng National Land Use Act, ang mga kabayanan po dito sa Rizal, yun na po yan.
So hindi na po mawawala itong baha na ito. Wala pong flood eradication project. Ano ito? Flood control na lang ho, di ho ba? So pera pinag-uusapan natin. Dito pong nagdaang taon mga kapatid, ha? Opo. Ang pera pong inilaan para po naman sa flood control project for Metro Manila alone ay 147.5 billion. Wow. Last year yun. Kaya nga ang tanong din natin, 147 billion. 100, magkano ba yung Ted Filon? Shock ako sa pera eh. alone ay 147.5 billion. Last year yun. Kaya nga ang tanong din natin, yung nga, saan napunta yung pera? Last year, 183 billion. Wow. Hindi pa kasama dyan, mga kapatid, yung pong mga proyekto na nakalaan po for Metro Manila Development Authority alone. Wow. Kagaya po ng 541 million na binigay po ng World Bank at Asian Development Infrastructure Investment Bank para po sa MMDA. Pag pinagsama-sama po natin ng lahat ng ito, trillion na po ito eh. Di ba? So tama naman. Nasaan ang pera, mga kabibig? Tama naman na maghahanap tayo. Tama naman na tatanungin natin ang BBM administration kung nasaan na ang pera. Kasi sobrang nilabas ng pera sa Pilipinas. Mayaman pala ang Pilipinas, pero nasaan ang pera? Tama lang naman ang sinabi ni Ping Lacson na kailangan malaman natin kung saan napunta ang pera, kung sino mga contractors, kung sino mga politiko na humahawak ng budget at saan ito nilalaan. At meron ba talagang proyekto? Ang dapat dito, auditing. Hindi mo pera yan. MOOA yan. Kailangan namin ng liquidation. So balik tayo sa isinisigaw ng maraming Pilipino, liquidation. Lalo na ngayon na nakikita ng Pilipino na talagang walang nagawang flood control projects at sobrang bilyones na o hanggang trillions na ang nailabas na pondo. Di ba mga kabibig? Di ba, baby girl? Hanapin po natin saan napunta yung pera. Oo. Pero ngayon nagtatanong kayo, kapag nawala yung baha, bibigyan nyo na naman ng pera. Sino ba nagbibigay ng pera dito? Eh di Kongreso. Kaya hinahanap mo saan napunta yung pera. Okay. Sige. So may hearing sila. Sasabunin nila itong mga ito. Mumurahin itong lahat ng mga taong ito. Mga incompetent kayo, mga inutil kayo, bla 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 bla. Sa next budget season, bibigyan nyo nito ng pera. Hello! Papasintabi lang sa mga kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Kasi for example, si Mick Subiri. O sino pa? Si Joel Villanueva. Sasabi, reclamation pa more. Di ba? Sabi nila, ay nako, matagal na pong debate yan. Papayagan ba yan o hindi? Pinayagan na po. Ang pamilya po ng isang senador, may reclamation project dyan. So siguro maganda, tanongin niyo mismo yung kapwa niya senador. Correct. Oy, senador, reclamation ka pa more? Reclamation pa more. Tama naman, no? Itong mga senador to, puro sila parinig. Pero, nasahanay naman nila ang pwede nilang tanungin. Bakit gusto nilang masasabi na ay si Duterte ang may kasalanan? Hindi ba pwede na kung sino yung nag-initiate ng proyekto about reclamation, kung kapwa nila senador, bakit hindi nila kayang tanungin? Bakit puro nila i-connect kay Duterte? Ay, ganon? Yes, ma'am. Di po ba? Magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Ano ba problema dito? Di ba? Sa isyong ito, ano ba? Ano ba ang problema? Kawalan ng plano? Mukhang hindi kasi may master plan na po. Correct. Mga kapatid, pag pinag-usapan po natin dito ang master plan, ang master plan na po ito, pinondohan pa po ito kasama mga kaibigan. Okay, dahil po sa pinsalang iniwan ni Ondoy at ni Pepeng noon, ang ating pong pambansang pamahalaan sa tulong po ng World Bank gumawa ng Metro Manila Flood Management Master Plan. Itong master plan na ito ay patutupad sa loob ng 25 taon. Oh. Ito yung blueprint o detalyadong gabay para tugunan ang problema ng baha sa Metro Manila at karatig lugar. As a matter of fact, nagkaroon pa po ng National Economic and Development Authority Master Plan Approval mismo dito po sa sinasabi po na ginastusan na study. Nagkaroon din po ng Flood Summit mismo sa Kamara de Representante. Kapag pinag-usapan natin ang plano, may master plan na. Pera, pondo, yung ba ang kulang? Hindi.
Dahil, mga kapatid, sa record mismo, at sino ba nag-a-aproba nito? Hahanapin niyo yung pera, pero kayo nag-a-aproba, di ba? Sa magbibigay ng pera. Ang sistema nga kasi, wala pong accountability na nangyayari. Correct. Hindi po ba? Ngayon po, focus na naman po wala mo na ngayon pogo. Wala mo nang Alice Goo ngayon. Hindi tayo nakafocus sa baha. Ngayon, ang araw, isang buwan, malilimutan po na naman ito. Hahanapin mo na naman si Alice Goo. Hindi ba? Ganito po, ganito tayo lagi sa bayan na ito eh. Nakakainis na, di ba? Nakakapagod na. Pero anong gagawin natin? Pwede ba? True, mga kabibig. Para pagtakpan ang isang napakalaking problema sa Pilipinas, maghahanap sila ng mga tao na pwede lang gamitin, na pwedeng pupugsain, tulugsain, na pag-usapan, na kung ilang-ilang mga hearing ang lang pag-uusapan. Pero yung main problem ng Pilipinas ay naisantabi. Tapos palakpakan pa sila, sabi ni BBM na iban ang pogo. Pero the next day, napahiya sila. 'Di ba? Palakpakan pa more. Pero the next day, pahiya pa more. Yung mga ganong senaryo ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Hindi pa pwedeng pag-usapan nyo ang napakalaking problema ng bansa natin. Mas maganda sana kung mag-Senate kayo, yung mga tungkol sa drugs, tungkol sa bigas, tungkol sa accountability, yung mga proyekto ng mga senador, ng mga kongresista, meron ba talaga? Transparency, yung mga DPWH, flood control projects, yung mga nito ba, yung mga proyekto na sinasabing nagawa na pero hindi nakikita. Ghosting? Mga kabibig. Wag puro Alex Goo, Alex Goo. Ano bang nakukuha namin sa Alex Goo? Wala. Nakakatulong ba yan sa pagbaba ng presyo ng bigas? Wala. Pwede bang mag-leave muna bilang Pilipino? Ay, kung masyado matagal. Nakakainis na, di ba? Ay, sinabi ko nga sa iyo, mga kapatid, nung unang panahon ng aming segment sa Hoy Gising, kasama si Corina at maging si Chris Aquino, kasama namin si Christian. Tapos naging si Ruth Abaw. And then si Jel Rilos. Ayan, Hoy Gising. BLT. Basura, lubak. Okay. Basura, lubak, tubig. Ayun, yun eh. Kasama ho, noong pa po pinag-uusapan yan eh. Yung issue yan eh. Itong baha din po, mga kapatid. Sino pa presidente noon? Si Cory Aquino. Mga kapatid, ito po pag-usapan natin ng pera. So meron ka ng master plan. Wala ka ng problema doon. Ang bayan gumasta na po ng master plan. May gastos yan eh. May pag-aaral yan eh. Pera, okay. Magkano ho ba ang pera na nailaan na so far dito nga po sa mga flood control projects na ito? For last year, mga kapatid, ang binabanggit nila dyan, 2024 budget, magkano? 2024 budget, 450 billion pesos. And that's for nationwide. Walang detalye dyan kung magkano po ang for NCR. Ang sabi po ni Ginoong Bunuan, ang flood control projects ay sa Metro Manila. Pero huwag daw tayo mag-ambisyon na mawawala ang baha. Hindi po. It's a given. Okay? It's a given dahil po sa una, mga kapatid, una, ang ilang mga bayan sa Metro Manila lubog na. Tumataas po ang tubig sa dagat, lubog na po ang ilang mga bayan, at talaga po may mga bayan, Navotas, Malabon, yan ho yan. Yan Malolos na yan, Hagonoy na yan. Opo, hindi na po yan makakaahon sa baha. Ang pinag-uusapan lang po dito ay yung po hindi na ho pagtaas pa ng tubig. O kaya po naman mabawas-bawasan lang po. Correct. At hindi na rin po maiaalis na dahil po din sa kawalan ng National Land Use Act, ang mga kabayanan po dito ho sa Rizal, yun na po yan. So hindi na po mawawala itong baha na ito. Wala pong flood eradication project. Ano ito? Flood control na lang ho, di ho ba? Flood control na lang, pero nasaan ba? Di ba Ronilo 5, hello, Gladys De Guzman, Phil Shields, Rosemary Abatayo. O di ba, goo, ang mamayang Pilipino, gumuho na sa gutom sa tasa ng mga bilihin, sa taas ng pabilihin. Tama ka, Gladys De Guzman. Matindi talagang korupsyon ngayon sa bangag na mamuno at mga tamalusos from the Flying Horse Iska Philippines. Nasingin Karen, hello. Nasa par na ang bagyong Dindo, balik na naman tayo sa problema sa baha, di ba? Unsa balitaan niyo dyan from Ronelo 5. Ano to si Phil? Sino ba talaga to si Phil Shield? Parang itong si Phil Shield, parang iba ang dating. Phil Shield, sino ka ba talaga? Sino ka ba? Di ba? Balik tayo mga kabibig sa patama, pasabog at pagbanat ni Ted Filon. So pera pinag-uusapan natin. Dito po nagdaang taon, mga kapatid, Opo. Ang Hello, pera pong Joey. inilaan para po naman sa flood control project for Metro Manila alone ay 147.5 billion.
Last year yun. Kaya nga ang tanong din natin, yung nga, saan napunta yung pera? Okay. Isa-isahin ko lang po ito, mabilis lang. Babalikan ko lang po yung 2016 at 2017 hanggang sa last year na budget for flood control management program ng DPWH, particularly po dito nga sa area po ng NCR. Okay. For 2016 and 2017, 131.9 billion. 2018, 127.7 billion. 2019, 90.7 billion. 2020, 90.1 billion. 2021, 101.8 billion. 2022, 129 billion. Ang dami. Last year, 183 billion. Hindi pa kasama dyan, mga kapatid, yung pong mga proyekto na nakalaan po for Metro Manila Development Authority alone. Kagaya po ng 541 million na ibinigay po ng World Bank at Asian Development Infrastructure Investment Bank para po sa MMDA. Pag pinagsama-sama po natin ng lahat ng ito, trillion na po ito eh. Di ba? So tama naman, di ba, baby girl? Hanapin po natin saan napunta yung pera. Oo. Pero ngayon nagtatanong kayo, kapag nawala yung baha, bibigyan nyo naman ng pera. Sino ba nagbibigyan ng pera dito? Eh di Kongreso. Kaya hinahanap mo saan napunta yung pera. Okay, sige. So may hearing sila. Sasabulin nila itong mga ito. Mumurahin itong lahat ng mga taong ito. Mga incompetent kayo, mga inutil kayo, blah, 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 blah. Sa next budget season, bibigyan nyo itong pera. I mean, hello? Okay na, kasi trending sila pagka may mga, di ba? May mga inaway-away sila sa hearing, may mga pinagalitan. Pero ang tanong din, meron ba napaparusahan? Magpakatotoo po tayo dito, di ba? Kaya sigurado may congressman mag-iimbestiga, senador mag-iimbestiga. Lahat na po itong mga re-electionista ngayon. Mag-iingay. Alright? At yung mga gusto pong maging mas pogi pa. So definitely po, makakapanood. Ang tanong, pogi ba sila? Nag-iingay, nagpapasarap sa buhay, nagpapaganda para iboto. Kailangan talaga kung ano ang sinasabi ni BBM, palakpakan. Kasi mahirap naman kung hindi ka ipupush. Diba? Yun talaga mga politiko, no? The primitive style of getting the appreciation and getting the score from the masses. Kailangan mo magpapapogi. Kahit ang pangit mo, hi pogi. Kahit ang pangit mo, kahit may issue, kailangan talagang batikusin kasi kahit walang alam sa issue, batikusin talaga. Basta lang, idiretso kay Duterte. Diba? Nakakatawa talaga ang mga taong ito. As in super duper mga kabibig.